Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Bago po tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lamang nang basahin ang ating content mula sa katanungan ni John Andre de Jesus. Ang sabi niya, tanong lang po, paano naman po ikumpara ang 38 Super sa caliber 45 at sa caliber 40? O noong nakaraan kasi, ang pinagkumpara natin ay yung 40 at saka 45. So, tinanong naman niya kung yung Super naman. So, wala tayong bala dito ng Super 38. Okay, so, bago natin niya sagutin ay gusto ko lang munang pasalamatan kayo sa inyong pag-like at pag-share ng ating mga videos dahil nakatulong naman kayo sa pagdami ng ating mga subscribers. Tayo po ay umabot na sa mahigit na 46,800 na mga subscribers. At maraming salamat din doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nadagdagan yung ating revenues na kung saan yung ating mga kinikita sa YouTube channel ay tinutulong natin sa ating 6 na estudyante na anak ng mga single parent. At maraming salamat din sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kami binibintang baril. Tumawag po kayo o kaya ay mag-message kayo kung kayo ay may ipapaabot na tulong para sa ating mga beneficiaries. Para kayo ay ma-recognize kagaya ni Aljon Dating at ni Jubit Francisco ng Teresa Rizal. At ganyan din maraming salamat sa iyo, Sir Noli Peace America, sa muli mong pagpapadala ng tulong para sa ating mga beneficiaries. Malaki nang naitulong mo at yung iyong pinadala ngayon ay kinausap ko na yung aking anak dahil ang sabi mo ay para sa pang Papa Burger ng mga bata. Tayo po ay magkakamero ng tutulong po natin yan sa feeding program. Papakainin natin ng Papa Burger yung isang paaralan na naghihirap do sa ating bayan na meron din tayo ng mga beneficiaries. Okay, at kinausap ko na po yung aking anak para maisapagawa yung feeding program niyan. Yan ay ang magiging sponsor niya ay ikaw dahil sa iyong tulong. Okay, abangan ninyo at ibibidyo ko yan. Ayan, at pumunta na tayo sa katanungan ni bago ko pala sagutin yan, maraming salamat din sa iyo, Sir Noli, sa pagpapalaala mo dun sa huli nating video na bakit minsan ay hindi nag-open chamber o nag-open na slide yung mga pistol. Minsan human error, minsan yung ating thumb ay nakapatong dun sa slide stop. Yan, yun ang nakalimutan ko ipaliwanag. Yun ay minsan ay nangyayari at kahit sa akin nangyayari din yun. Kaya pag ako may mga shooter ay lagi kong pinapaalaala na huwag ipatong yung slide ay yung inyong thumb dun sa slide stop. Okay, maraming salamat sa iyo sa dagdag na paalaala para sa ating mga shooter. Minsan talaga human error nangyayari. Okay, punta na tayo sa katanungan ni John Andre de Jesus. Okay, isa naman niya yung Super 38 sa caliber 40 at caliber 45. So, para sa akin ito may nag-comment din doon sa last video natin na mas powerful daw, mas malakas daw yung 40 sa caliber sa 45 ACP. Which is inaano ko naman, lahat ng inyong opinion ay aking ginagalang kung yun ang opinion ninyo. Pero ang opinion ko kasi dyan, mas powerful ang mabigat. Kasi pagdating sa power ay ang science ang nagsasabi dyan. Kinukumpara ko na lang yung mga boxer. Bago ka pumunta doon sa isang belt, kamukha ni Manny Pacquiao, nakawalo yata siya ng belt. Pero yung belt na pinupuntahan niya, yung timbang ay inaano niya. Inaabot niya yung timbang. Kasi hindi po pwedeng paglabanin
yung mas mababang timbang doon sa mabigat na timbang. Kasi baka ikamatay ng mga boxer. Yan ang isang tinitingnan ko dyan na ano. Kaya mas powerful talaga ang mabigat. Although makikita natin sa mga heavyweight, ang mga heavyweight hindi mabibilis. Hindi mabibilis yan. Kumpara dyan sa mga lightweight at sa mga featherweight na yan, napakabibilis. Dahil nga magaang ang timbang. Ganon din sa nakikita ko sa mga aksidente. Pag bumangga yung magaang na sasakyan, mas marami ang kumbaga ay hindi gaano nakakapinsala. Pero pag yung mga bus ang bumabangga o yung mga malalaking sasakyan na mga mabibigat, ay malaki ang nagiging pinsala. So, mas powerful ang mabigat. Kahit pa yan ay mabagal, ang sabi nga ay yung bigat kasi ay malaki ang impact niyan. Malaki ang impact ng ng bigat. Kahit pa sa batuhin ka ng isang bagay na mabigat at batuhin ka ng isang bagay na magaan, ay mas nakakamatay o nakakapinsala yung mga mabibigat na bagay. Ganyan din ang sabi dito sa sabi ng mga expert. So, para ninyo ako, kung hindi ko naman inaano kayo na maniwala kayo sa akin, at hindi ko rin naman sinasabi na maniwala kayo dito sa nagsasabi ng mga expert katulad ng Google. Kasi ang sabi ng Google dito ay ito. Babasahin ko na sa inyo. Among 45 ECP, 38 super and 40 the 40 Smith and Wesson and 45 ECP are generally considered more powerful than 38 super in terms of sheer of force pagdating sa puwersa. Ang paliwanag dito ay with the 40 Smith and Wesson offering a balance speed. Kasi yung balance, yung speed at saka yung bigat ng 40 caliber ay balance and mass. And the 45 ECP, ang 45 ECP naman ay nakapokus sa bigat. Slow moving projectile for a maximum stopping power. So, mabagal nga siya pero nakafocus yung kanyang projectile sa maximum stopping power. Ang Super 38, while faster, ang Super 38 ay mas mabilis sa 45 caliber using a lighter bullets and offer laser punch. Kumbaga, laser punch yung punch, yung suntok o yung dating compared to the larger caliber. Tingnan muna natin ang bigat. Tingnan muna natin ang bigat. Ang bigat ng bala ng Super 38 ay yung pinakamagaan niya ay 124 at yung pinakamabigat niya ay 130 grains. Pag bigat ng bala, pagbagal. At ang bilis naman nung 124 ay nasa 1,400 feet per second. At yung 130 grains ay nasa 1,200 o may 200 agad na diferensya ang bilis. Okay, sa bigat ng bala. Yung caliber 40, ang 155, ang bigat ng bala niya ay 155 to 180 grains. So yung 155, yung magaan na bala ay ang velocity niya ay 1,200. So kasing bilis na siya noong Super 38. Kasing bilis na siya ng Super 38 na ang timbang ay 130 grains at caliber 40 na 155 grains ang bigat.
ay magkasimbilis. Okay? Ang velocity. At yung kanyang 180 grains ay 950. Kasimbilis naman siya noong magaang bala ng 45 na 185 grains. At yung kanyang mabigat na bala, yung kanyang magaang na bala ay 130 grains. At yung kanyang mabigat na bala ay 185, which is ang velocity lamang ay 80 grains. 800 feet per second. So yun ang pagkakadiferensya. Pero ang tinitingnan pa rin talaga dyan ay yung bigat ng bala. Ito ay ano ng Google, sila ang nag-ano niyan, hindi ko naman kayo hindi ko naman kayo pipilitin na maniwala kayo diyan, pero ako naniniwala ako dito dahil nga sa science. Okay, so yan ang ang characteristic ng ng 45 ECPI employs a large heavy projectile. Mabigat ang kanyang projectile. Projectile that travels a relatively slower speed. Mabagal ang speed niya. Ang power niya ay known for its exceptional stopping power. Ang power niya ay exceptional stopping power, which is the ability to quickly incapacitate a threat. The heavier bullet creates a larger wounds channel. So, pag pagbigat, malaki ang pinsala at malaki ang sugat. Yun ang sabi dito. At ang kapasidad nito ay ability to quickly incapacitate, mawala yung threat, mawawala agad yung threat. So yan, use case, favored for self-defense. Favored ito pabor ito sa self-defense due to its ability to inflict significant damage to flesh target. Maganda ito sa self-defense dahil ang significant damage nito sa mga flesh, yung kamukha ng tao, hayop na target. Malaki ang damage kakaagad nito. Ang Smith & Wesson naman, ang characteristic ay strike balance between the mass of 45 ECP and velocity on 38 chopper. Ito ay balance. Balance na balance ito. Kaya, ang sabi dito sa pagdating sa power ay delivers formidable stopping power with good velocity and stream trajectory. Magandang trajectory ito, stream, at maganda rin ang stopping power with a good velocity. Kumbaga, mataas lamang ang stopping power ng 45 caliber dito. Pero balance naman ito. Use case. Ito naman, historically popular with the enforcement agency for its balance characteristic. Kaya ito ay pang talaga ito, pang enforcement, pang mga enforcement ito, agencies. Balance kasi ang characteristic nito. Kaya ito na ngayon ang ginagamit ng kalimitan ng mga enforcement agency. Okay, ang Super 38 naman, characteristic, features smaller, faster moving projectile compared to 45 ACP. Smaller ang projectile, mabilis naman kumpara sa 45 ACP. Power has speed advantage over the 45. Ang advantage nito sa 45, which translates to more energy for a given bullet shape and sizes. It can also penetrate. Ito naman ang maganda rito. Magandang i-penetrate sa mga barriers and more effective than 45 ACP due to its higher muzzle velocity. Maganda naman ito sa mga barriers. Mas maganda ang penetration kasi nga mabilis. At ang mas maliit na diameter ay mas mabilis lumusot.
Plus, yung bilis niya, malit ang diameter, mas madaling lumusot sa mga barriers. Yun naman ang karakteristik nito. Uses, while less powerful than 45 ECP, less ang powerful niya sa 45 ECP in terms of shear force. Pagdating sa pwersa, each speed can be advantage for accuracy. Advantage naman ito ay accuracy. Dahil nga pag magana ang bala, ang projectile ay hindi ka kaagad bumababa. Pag mabigat ang bala, ang projectile ay bumababa kaagad. Kaya magandang ano nito. Ang maganda ito sa pagdating sa mga accuracy. Yan. At maganda pang penetrate. Use case. While less power for the ECP in terms of shear force, its speed can be advantage for accuracy and it's sometimes considered a good alternative. Maganda rin itong alternative where the ECP is restricted. Okay. Ito ay magandang alternative. Pag sinabing magandang alternative yan, di okay yan. Okay, pag ang 45 ay restricted, hindi pinapayagan, magandang alternative yan sa 45 ECP. Okay, so hindi na natin pahabain ito. At sabi, which is the most powerful? If you define powerful as its heaviest bullet with the most immediate impact, then the 45 is powerful. Pagdating sa powerful, mas powerful ang mabigat. Ang sabi dito, if powerful means greater combination of mass and speed, the 45 open pitch bill. Okay, pero pag pinagsama mo ang powerful at combination ng speed, maganda ang 40. Ang 38 naman, super is powerful due to its speed, but its lighter bullet means it delivers less forceful impact compared to the two others. Okay, ang Super 38 mabilis pero magaan, kaya ang force niya ay less kisa sa 40 at 45. So hindi ako nagsabi niyan, pinaliwanag ko lamang sa inyo. At yan din ang na pinaniniwalaan ko yan dahil mga expert din naman ang gumawa niyan. Pero kung ano man ang inyong paniniwala or wala tayong pagtatalunan dahil parehong nakakamatayan. Okay, parehong nakakamatayan, parehong deadly yan. Ang importante nga lang sa akin ay marunong tayong gumamit ng baril. Okay, may mga pros and cons yang mga baril. Okay, merong kamukhang 38, ang super, maganda sa mga barriers, mabilis ang bala, maganda ang takbo ng trajectory at maganda sa itong tawag dito, maganda ang kanyang yung magandang pang target shooting dahil accuracy. Okay, sorry. Matanda na si Lolo. Magandang kanyang accuracy. Okay, so maganda. May lamang at may nakakalamang sa isang bagay at merong nakakalamang doon sa ibang bagay. So wala tayong pagtatalo diyan. Ang pinag-usapan lang natin ay powerful. Kung alin ang power, ang mas powerful. Yan. So kayo na ang bahalang magtimbang dyan. Binasa ko na sa inyo ang mga pros and cons. At suma total, kahit alin dyan ay maganda. Okay, at shout out lang natin yung ating mga... Okay, may mga bago na tayong community spotlight. Shout out kay Alfredo Isidro or Dosipay ng Las Piñas. Meron kang 100 plus na engagement. Shout out kay Daniel Di Guzman, meron kang 16 engagement. Shout out kay Tommy Aparachi, meron kang 100 engagement. Shout out kay JNF, meron kang 13 engagement. At shout out kay Karim Sapayani, meron kang 36 engagement. Okay, at maraming salamat sa inyo. At shout out sa mga kababayan ko dito sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung ating bagong
Papa Burgers na nakatayo dyan sa aking dating machine shop. At meron dyan buy one take one sa halagang 40 pesos. Mapapa Burger kayo, sarap at marami pang mga pagkain dyan. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless us all.